Ang Universidad ng Ateneo de Manila ay isa sa mga pinakamarangal na paaralan sa buong Pilipinas. Ang paaralang ito, lalo na sa mataas na paaralan, ay binubuo ng mga estudyanteng masasaya, masisipag at mababait. Pinapalad ng mga gurong mahusay at malikhain. Maganda ang mga pasilidad, kumpleto sa kagamitan, at makabago ang teknolohiya sa pagtuturo. Ngunit, alam nyo ba na may mga kababalaghang nangyayari dito? Kami ay naglibot at nagsaliksik muna tungkol sa mga haka-haka. Haka-haka, ibig sabihin nito ay ang mga kwento na sabi-sabi pa lamang o mga karanasan ng mga empleyado ng Ateneo na may kababalaghan. At ito ang aming nakala. 9, hindi pa ako kakaangat sa trabaho. Yung sweldo ko kulang para sa akin. Nag-overtime ako ng cover court, alumni yata yun. Tapos yung gabi na, matutulog na kami ni Mr. Tobias Tano. May narinig akong yung kalansing ng yung kadena. Tapos pagsilip ko sa bintana ng PE, wala naman. Maya-maya, gano'n na naman ang narinig ko. Sabi ni Mr. Tano, si Toby, pare, nakakarinig ka pa ng kalansing ng kadena? Huwag mong intindihin yun. Kasi matagal na ako dito na pakinggan ko rin paggabihan. Ang sabi niya sa akin, yung dating, yung cover court na ngayon, dating hangar ng eroplano. Maraming sundalong Hapon na nabantay doon. Una, dyan daw meron daw mga 5:30 ng hapon naglilinis ang ating maintenance. May nakita raw siyang doon sa likod ng basement, babae sabi, Ali, bawal na po kayo ng oras dito. Eh makita niya nagre-repeating. Nagtatakbo yung tatakot. Ayun, diyan daw sa may basement daw Tapos, natin ng mga empleyado, kaya kita sila bigla namamatay yung ilaw sa loob ng kwarto, tapos mabubuhay. Tapos yung TV, naka-on sa tisano. Ang isa pang sabi-sabi ay ang kwento ng isang guro. Ayon sa gurong ito na wala na sa Ateneo ngayon, siya raw ay nasa silid lamang nang may tumakbo sa labas. Ngunit hindi na lumabas sa kabilang dako. Sumunod dito ay ang kwento ng isang taga-ITC na kumukuha ng mga litrato sa ikalawang palapag na banyo sa opisina ng pisikal na edukasyon. Paglabas daw ng litrato ay may lumabas na imahe ng babae. Ang orihinal na layawang ito ay hindi na namin makalap, kaya't kami mismo ang kumuha ng video sa lugar, ngunit wala kaming nakitang kakaiba. Masabi-sabi na ito ay mga karanasan ng mga nagtatrabaho sa Ateneo High School. Ngunit may mga naniniwala at mayroon din namang hindi. Minabuti na namin na maglibot sa paaralan at gumawa ng mga statistiko. Sa tanong na, naniniwala ka bang may gumaganang espiritu sa Ateneo? Ito ang kanilang mga sagot. Oo naman. Hindi. Oo. Go. Hindi ako naniniwala na may multo sa Ateneo. Oo, hindi. Hindi. Oo. Hindi lang. Wala. Oo. Marami.
6 sa bawat 10 tao o 600 sa bawat 1,000 tao ng Ateneo ay naniniwalang may espiritong gumagala sa paaralan. Lumalabas dito sa lagpas kalahati ang naniniwala sa mga kababalaghan sa Ateneo High School. Aming pagkakalap pa ng impormasyon, kami ay tanong sa mga guro kung sila ba ay nakakaranas o nakakita ng mga espiritu. Sila raw ay hindi pa nakakaranas, ngunit karamihan sa kanila ay tinuro si Ginoong Dator at ayon sa kanya, siya raw ay nakakita ng mga espiritu at nakakaranas ng mga kababalaghan. Ito ang kanyang masasabi ukol sa isyong ito. Ang mga spirito kasi maraming klase yan. Meron yung tinatapatay. Meron namang yung mga hindi classified na multo. Ang tawag sa kanila, fallen angels. So naghahalo-halo dyan yung tinatawag na mga engkanto. Tulad ng yung mga maligno, kapre, duwende. Tapos meron naman yung magagandang uri ng supernatural tulad na Encantada, Diwata, gano'n. So lahat sila, galing sila doon sa pagiging anghel na naparusahan nung nahulog sila sa lupa. So nananakit ba sila o hindi? Usually may mga spiritong talagang nananakit tulad nung pagkaluluwa ng patay. Sila yung namatay na hindi handa, violente pagkamatay nila, nagdadamay. Pero meron naman ng mga spiritong nananakit lang tulad ng mga laman lupa pag sila ay naapakan mo o naistorbo mo. So gano'n na ba ako katagal naka-experience ito? Nung maliit ako, hindi ko iniisip na yung nakikita ko sa sulok ng mata ko. Yung mga espiritu. Pero nitong nag-asawa na ako, nagiging kasing linaw na siya na para nakakita rin ako ng tao. Kaya lang, may araw na malakas, may araw na hindi. Pag Tuesday and Friday, kung paano ko kayo nakikita, ganun ko rin kalinaw nakikita yung mga to. Tapos pag 3 p.m. every day, hanggang 3 a.m., mas malakas yung kakayahan ng isang taong bukas ng third eye, makaramdam o makakita. Ano ang mensahe ko sa mga estudyante? Coexistence, i-respeto nyo yung, kunyari, pupunta ako ngayong lugar, isipin nyo parati meron kayong ibang kasama na nauna doon. Somebody on a higher level. So, igalang nyo yung lugar, huwag kayong ingay, huwag nyong pagkatuwaan yung, kunyari, nagtatakot lang kayo. Kasi lalo yung gagawin nyo, pwede kayong mabate o yung tinatawag na ma-process. Dito sa atin ay mind, duwende, 3 white ladies meron. Tsaka may tikbalang dun sa MST. May kapre din. Meron ding mga multo na estudyante. Merong katipunero naka-bigti dyan sa malaking puno sa labas. First year wing, you have a lot of Japanese soldier ghosts. Dito sa third year wing, ang malakas dito yung mga laman lupa. Dito sa office ko, for one, kaya wala sigurong gusto magstay dito. Yun, may white lady rin dito. Sa fourth year, wala masyado to. Tapos yung fourth 4, maraming mga freak accidents. Isa yun din sa sinasabing portal doon. Pati yun sa mga classrooms ng 2i, may nakatirang lalaking figure na sa puno lumilipat sa isa sa classroom para mag-usyoso.